Iba't ibang reforma sa agri-fisheries ang hamon ng grupong pamalakaya kay bagong Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Una po riyan, dapat daw limitahan ang pag-import ng mga agricultural at fisheries products dahil nakakaapekto raw ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Dapat din daw ay may tulong sa mga mangingisda lalo na tuwing may sakuna. Dapat ding tiyaking malayang nakapagpapangisda ang mga Pilipino sa mga teritoryo at traditional fishing grounds na sakop ng Pilipinas. At dapat daw ipagbawal ang reclamation projects na nakasisira sa kapaligiran at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Susubukan ng GMA Integrated News na kuna ng tugon si Secretary Laurel kaugnay sa mga hamon ng pamalakaya. Mga lumang problema pero may bagong kalihim, hindi ba? Yan po ngayon ang sektor ng agrikultura sa bansa. At para pag-usapan yan, nakasalang sa balita ko si Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor. Magandang umaga po at welcome sa balita ko. Good morning. Sa atin pong mga taga-subaybay. Ano po ang masasabi ninyo na sa wakas na may itinalaga na hong kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. po? Opo. Ang unang reaksyon po namin ay, natutuwa po kami kasi magkakaroon na tayo ng isang permanente at full-time na kalihim po ng pagsasaka. Nakatulong din siyempre yung panunungkulan ni Pangulong Bongbong as the Secretary. Pero sa dami po ng problema po na hinaharap po niya, hindi lang sa agriculture, hindi talaga napag-uukulan po ng complete attention ang mga mabibigat na problema po sa agriculture. So, mabuti po ngayon, magkakaroon po tayo ng full-time secretary. So, kami po ay we wish the new secretary, Secretary Laurel, all the best. Handa po kaming makipagtulungan sa kanya. At the same time, nananawagan po kami, sana po ay pakinggan niya ng gusto, lalo na po yung mga sektor sa agrikultura na mga hindi po masyadong naririnig. Kagaya po ng ating mga maliliit na magsasaka, mga mangisda sa ating pong mga municipal fishery sector, at iba pong mga disadvantage po na subsectors po sa agrikultura. Sir Leonardo, mula raw po sa fishing industry, itong si Secretary Laurel, sa tingin niyo po ba advantage itong maituturing sa kanya? Well, siguro yung background niya kasi, more on the commercial fishing sector. Naalala ko kasi nung ako naging Secretary of Agriculture way back in 2001 at saka 2002, ang nakaka-deal ko po noon yung kanyang ama, si Mr. Francis Laurel Sr. Na siya po nag-umpisa po ng kumpanya po nila, yung Frabel. At that time po, ang pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at ng Bureau of Fisheries ay upang maisiguro po natin, kasama po ang commercial fishing sector, yung paghuli po natin ng tuna at iba pong mga isda na nahuhuli lamang po sa mga Indonesian waters, South Pacific, Papua New Guinea at iba pa. So, naman po, nagtagumpay naman po kami para magkaroon po ng mas secure access po sila sa paghuli po ng mga ganitong klaseng isda sa international waters. Sir, sa lawak po ng problema ng Department of Agriculture, ano po yung nakikita nyo na dapat niyang unahin itong si Secretary Tiu Laurel? Siguro ang pinaka-basic siyempre yung supply po at saka affordability ng pangunahing pagkain natin. Di ba? Mag-umpisa po tayo sa bigas. Ganyan din po yung karne po, karne ng baboy, karne ng manok, itlog. Siyempre, mga gulay po. So, let's start with the most basic commodities, mga pagkain po. Paano po natin mapalakas, ma-encourage po yung ating mga magsasaka na maging mas productive, at gawing mas adequate po yung supply po natin locally para makarating po itong pagkain na ito sa sapat po na kantidad at saka po sa abot kayang presyo po.
Sir, since 1966 pa nga daw itong fishing industry na kinakasangkutan po ng pamilya Tew Laurel, ano? At isa lang ho ay nangunguna hindi lang dito sa bansa kundi sa atin po sa Asia rin. So dahil sa tagal po nito, baka meron kayong personal knowledge as to, sabi kasi ng Pangulo, malawak ang mga koneksyon ni Secretary Tew Laurel para makatulong syempre pa doon sa mga pangunahing problema po ng bansa. Sa tingin niyo ho, ito ho ay talagang makakatulong? How many months kaya o years maaaring maasikaso, maayos yung mga pangunahing problema kung nabanggit ninyo? Siguro ang isang may tutulong ni Secretary Laurel base na rin po sa kanyang background ay hindi lang kasi sila engaged sa paghuli po ng let's say tuna and other ocean-going fish. Kung hindi, kumbaga, integrated yung kanyang businesses sa fishing. So, they're also into processing. I think kasama po yung tuna processing at saka exports. So, marahil, naintindihan po niya yung nasa agriculture sector, hindi lamang po dapat tignan yung panghuli po ng isda o yung pagpaparami po ng pagkain po natin, pero kailangan tignan po yung mga hadlang po all the way to the processing, marketing, all the way to the consumer level. Opo. So siguro yung ganyang outlook po niya in terms of yung tinatawag na supply chain, sana po ay mai-apply din po niya sa mga land-based crops. Okay. Kagaya po ng palay at saka bigas. Marami pong salamat sa inyo pong oras na binigay sa amin, sir. Wala pong anuman po at thank you also for the invitation. Yan po naman si Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.